Sa mundong pinahahalagahan ang ingay, bilis at tuloy-tuloy na pagsasalita, madalas minamaliit ang mga introvert. Iniisip ng marami na ang pagiging tahimik ay katumbas ng kahinaan, pagkamahiyain o kakulangan sa pag-unawa. Ngunit ang hindi napagtatanto ng karamihan ay may dala ang mga introvert na isang kapangyarihang nakatago sa harap ng lahat. Ang kakayahang basahin ng isipan ng walang salita, makita ang mga pagpapanggap at maramdaman ang iniisip ng iba bago pa man ito masabi. Habang ang iba ay abala sa pagpapakitang gilas, pagpapasikat at labis na pagpapaliwanag, tahimik namang nagmamasid ang mga introvert. Ina-absorb nila ang bawat munting ekspresyon ng mukha, bawat paghinto, bawat bahagyang pagbabago sa tono, at pagkatapos, tulad ng isang bihasang chess player, ginagamit nila ang impormasyong yon strategically. Para sa marami, uncomfortable ito. Dahil ang totoo, hindi parehong laro ang nilalaro ng mga introvert. Mas malalim at mas banayad ang kanilang laro. May iba't ibang unique na paraan ang mga introvert para makita ang katotohanan sa likod ng mga maskara. Number 1. Sabihin ang kabaliktaran ng inaasahan nila. Likas na defensive ang mga tao. Ayaw nilang mapagkamalang mali o magmukhang nagkamali. Dito tahimik na nakikinabang ang mga introvert, ngunit sa paraang banayad. Sa halip na direktang magtanong, bumubuo sila ng pahayag na bahagyang lumilihis sa punto. Mukhang hindi mo talaga nagustuhan ng proyektong yun, ano? Ibig sabihin, hindi ka talaga pabor sa ideyang yon? Agad ang tugon dito, lantad at kadalasan ay mas tapat kaysa sa anumang direktang tanong. Napipilitan ng mga tao na itama, magpaliwanag o magbigay katwiran nang hindi namamalayang nailalabas ang mga nakatagong katotohanan. Isa itong munting pagtulak sa isipan na ginagawang parang hindi sinasadyang pag-amin ang isang pag-uusap. Ang tila simpleng maling pahayag ay isa palang maingat na hinubog na psychological trap. At ang kahanga-hanga, kapag kumapit ang trick na to, ang susunod na paraang ginagamit ng mga introvert ay kayang magpahayag ng mga damdaming hindi naman planong ibahagi ng isang tao. Number 2, mirror. Tapos hihinto. Ang pagmi-mirror ay isang klasikong taktika sa body language, ngunit binibigyan ito ng mga introvert ng twist. Bahagyan nilang gagayahin ang kilos ng isang tao, postura o tono ng boses, at pagkatapos ay hihinto. Likas sa mga tao ang mag-reciprocate sa kilos ng iba. Kapag may gumaya sa iyo at biglang tumigil, lumilikha ito ng banayad na tensyon. Ang tao ay kusang nag-a-adjust, tumutugon o hindi sinasadyang magpakita ng engagement o nakatagong discomfort. Bahagyang galaw sa paa, kikibot ang kamay, o sandaling lalawak ang mga mata. Ang mga munting reaksyong yon ay bintana sa kanilang mental state. Hindi na kailangan ng salita ng mga introvert. Mag-oobserba lang sila, matututo at itatala sa isip. At kapag nakita mo na kung gaano kadaling mailantad ang katotohanan sa simpleng paghinto ng galaw, ipapakita ng susunod na paraan ng mga introvert kung paano gawing psikolohikal na pressure ang ganap na katahimikan. Number 3, gamitin ang katahimikan bilang pressure. Nakakatakot ang katahimikan para sa karamihan. Nagmamadali silang punan nito, magpaliwanag ng sobra o magsabi ng higit pa kaysa sa balak nila. Dito tahimik na nakikinabang ang mga introvert. Magtanong, pagkatapos ay maghintay. Huwag tumango, huwag mag-udyok, huwag punan ang hangin ng tunog. Panatilihin ang kalmadong eye contact. Humahaba ang katahimikan at kusang nagsisimulang magbahagi ang isang tao ng mga alalahanin, mga opinyon at mga nakatagong damdamin. Kung saan nakikita ng iba ang awkwardness, nakikita ng mga introvert ang linaw. Nagiging lente ang katahimikan, sinasala ang pagpapanggap. Bawat sandaling unguarded ay may isinasalaysay. At kapag nailantad na ng katahimikan ang mga unseen layers, maaari na nilang banayad na gabayan ang susunod na interaksyon na kusang ibinubunyag ng isang tao ang kanyang mga kagustuhan kahit hindi direktang tinatanong. Number 4, magbigay ng dalawang choices na kino-consider na nila. Sa halip na magtanong ng bukas o malawak,
Madalas nag-aalok ang mga introvert na mga option na pinaghihinalaan na nilang pinagpipilian na ng kanilang kausap. Halimbawa, gusto mo bang ipadala ito sa email o ayusin ng personal? Ang paghinto, pag-aatubili o mabilis ang desisyon ng isang tao ay puno ng kahulugan. Hindi lang nalalaman ng introvert ang ibabaw, nakikita din nila kung ano ang pilit itinatago ng isang tao. Parang salaming nakabalat kayo bilang choice. Ang reaksyon ang nagbubunyag ng hindi nasasabing kagustuhan, mga prioridad at maging mga pag-aalala. At narito ang twist. Kapag naunawaan mo na kung paanong ang simpleng pagpili ay naglalantad ng nakatagong daloy ng pag-iisip, mas madali nang mapansin ang mga banayad na signals na hindi kayang kontrolin ng isang tao. Mga signals na mas nagbubunyag kaysa sa anumang salita. Number 5, pansinin kung ano ang reaksyon nila, hindi kung ano ang sinasabi nila. Natutunan ng mga introvert ang isang mahalagang katotohanan na maaaring magsinungaling ang mga salita, ngunit bihirang magsinungaling ang katawan. Isang kibot ng labi, mabilis na paglanghap, bahagyang pagtaas ng kilay, lahat ng ito ay mga unguarded signals. Kahit ang isang taong itinuturing na mahusay magsinungaling ay naglalabas pa rin ng maliliit na pahiwatig bago pa man makapagsalita. Sinasanay ng mga introvert ang sarili nilang mapansin ang mga maliliit na hindi pagtutugma. Nababasa nila ang mga micro-expressions ng mas mabilis kaysa sa kisap mata ng karamihan. Ang reaksyong tila walang halaga ay kadalasang nagsasalaysay ng buong kwento kung alam mo kung paano tumingin. At kapag pinagsama sa hindi tuwirang pagtatanong, ang mga reaksyong ito ay kayang maglantad ng mga kaisipang hindi sinasadyang ibunyag, ng banayad, halos parang mahika. Number 6, magtanong tungkol sa ibang tao. Ang mga direktang tanong ay kadalasang nagpapataas ng depensa. Nilalampasan ito ng mga introvert sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa iba. Halimbawa, ano kaya ang gagawin ng ibang tao sa sitwasyong ito? Kadalasan sumasagot ang isang tao sa pamamagitan ng pagpuproject ng sarili nilang kaisipan at hilig sa hypothetical na taong yon. Mukha itong harmless at neutral, ngunit sa totoo lang, isa itong tuwirang mapa papunta sa sarili nilang isipan. Binabasa ng mga introvert ang mga projection na ito na parang diary. Tahimik na binubuo ang mapa ng mga motibasyon, takot at intensyon ng isang tao, nang hindi man lang napapansin na siya ay binabasa. At kapag nailantad na ng projection ang katotohanan, ang susunod na paraan ay nagpapahintulot sa mga introvert na impluwensyahan ang mismong enerhiya ng usapan upang mailabas ang karaniwang nakatago. Number 7. Ibaba ang iyong enerhiya. Nakakahawa ang enerhiya. Ginagamit ito ng mga introvert na parang magnet. Sa pamamagitan ng mas mabagal, mas mahina at mas kalmadong pagsasalita kaysa sa inaasahan ng kapaligiran, lumilikha sila ng espasyong nag-aanyaya sa iba na tumugma sa kanila. Hindi namamalayan ng mga tao na bumabagal sila at doon lumilitaw ang mas malalalim na katotohanan. Nagiging mas mapagnilay ang kanilang mga salita, bumababa ang kanilang depensa, at ang tunay nilang sarili ay sumisilip sa pagitan ng mga puwang. Nagbabago ang ritmo ng silid. Ang mga dating nagpapakitang gilas ay unti-unting nagpapakita ng taong nasa likod ng maskara. At kapag nagkakatugma ang enerhiya sa ganitong paraan, maging ang pinakatinatagong kaisipan ay nagiging malinaw. At narito ang banayad na kaalaman. Kapag nakikita mo na ang mga patterns at ritmo, halos mekanikal na ang paghula sa iniisip ng isang tao. At doon pumapasok itong susunod na paraan. Number 8, hulaan ang mga maliliit na detalye ng may kumpiyansa. Madalas gumagawa ang mga introvert ng maliliit ngunit tiyak na mga hula. Mukhang hindi ka nakatulog ng maayos kagabi. Pakiramdam ko na stress ka sa meeting na yon. Kapag tama sila, agad nabubuo ang tiwala. Kapag mali naman, ang pagwawasto ay kadalasang detalyado, direkta at maraming ibinubunyag. Sa alinmang kaso, may nakukuha silang pananaw. Bawat maliit na hula ay parang piraso ng palaisipan na unti-unting bumubuo sa larawan ng panloob na kalagayan ng isang tao. Habang ang iba ay abala sa pagkuha ng atensyon, tahimik namang nag-iipon ng impormasyon ng mga introvert at natural na lumilitaw ang mas malalaking patterns.
At kapag lumitaw na ang mga patterns, hindi na maiiwasang mapansin ang mga kontradiksyon na siyang humahantong sa susunod na halos hindi nagkakamaling paraan. Number 9. Pansinin ang mga kontradiksyon. Napapansin ng mga introvert kapag hindi nagtutugma ang mga salita, tono at kilos. Salita laban sa tono laban sa katawan, katawan laban sa timing. Ang simpleng ayos lang ako, kasabay ng pagkibot o buntong hininga ay nagiging parang pag-amin. Ang mga hindi pagtutugmang ito ay ginto para sa kanila. Hindi nakikita ng karamihan, ngunit malinaw sa mga bihasa sa pagmamasid. Itinatala ng mga introvert ang mga pagkakaibang ito. Iniimbak para sa susunod at kadalasan ay pinagsasama sa mga naunang paraang ginamit upang makita ang buong mental na larawan ng taong kanilang binabantayan. At kapag naitala na ang mga kontradiksyon, hindi na nila kailangan pang magtanong. Maaari na nilang kumpirmahin ang lahat sa isang simpleng galaw. Number 10. Kumilos na parang alam mo na. Sa huli, madalas magsalita ang mga introvert na parang nagkukumpirma, hindi nagtatanong. Halimbawa, nainis ka kanina, di ba? Ang likas na reaksyon ng tao ay magpaliwanag, magbigay katwiran o magdagdag ng mga detalye. Sa paggawa nito, nailalantad ng kausap ang eksaktong gusto ng introvert na malaman, nang hindi man lang nila napapansin. Ito ang rurok ng banayad na psikolohikal na kasanayan. Lumilikha sila ng ilusyon ng pagpili habang nakukuha ang katotohanan, at hindi ito napapansin ng mga tao. Namumuhay ang mga introvert sa mundong akala ng iba ang katahimikan ay katumbas ng kahinaan. Ngunit ang sino mang nakakaunawa sa mga patakaran ay alam ang katotohanan, na madalas mas nakakakita ang tahimik na isipan kaysa sa maingay na isipan. Habang marami ang nagmamadaling mangibabaw sa mga usapan, matyaga namang nagmamasid ang mga introvert. Sinusukat nila, ginagaya, hinuhulaan at inilalantad ang katotohanan ng may banayad na talino na hindi kayang mapansin ng karamihan. At ang pinakamaganda, hindi nila kailangan ng pagpapatunay ng iba. Hindi sila nagtatanghal, sadyang alam nila. Para sa mga nagmamalabis sa kanilang kakayahan, maaaring nakakabigla ang pagkaunawa sa mga ito. Ngunit para sa mga introvert, ito ay tahimik na tagumpay. Ang mundo ay nagsasalita at sila ay nakikinig. At sa pakikinig na yon, hawak nila ang ultimate advantage. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Marie the Lightworker. Sabi niya, "Hello po Sir AP. A pleasant evening sa'yo at happy Sunday sa lahat ng nakikinig." True po yan Sir AP. Dami kong na-encounter na mga taong mandaraya. Iba-iba nga lang mga approach nila. Merong feeling close at sugar-coated na mga salita. May iba naman na minamadali ako magdesisyon sa ibang bagay. Kapag di ako kumibo agad, sasabihan akong huwag ka nang mag-overthink, akong bahala sa'yo. Sa ganitong sitwasyon, hindi ako nagtitiwala at pinag-iisipan ko muna ng malalim kasi bago pa man sila sumampa, basa ko na agad ang isip nila. Gusto lang nila manglamang sa kapwa. Maraming salamat po Sir AP sa episode na to. God bless always. At ayon naman kay Jonathan Mariano, hindi na mabilang ang mga klase ng tao na mapanlin lang. Kapag ako naglalakad lalo na sa madaming tao, ang paningin ko ay blanko, madilim, tanging yapak ko lang ang maririnig. Susuungin ko ang patibong ng mapanlin lang kahit na alam ko, kahit kapalit pa ng buhay ko, sabagat ang buhay dito sa mundo ay hindi permanente, kahit padurugin ang laman loob ko, sapagkat matagal nang natapos ang pagkatao ko. Nung panahon na lumuha ng dugo ang buwan, nagkapire-perso na rin ang lupang tinatapakan ko. Ididikdik ko pa yon sa sarili ko kahit linlangin niya ako. Kasabay ng mga paglipad ng mga patay na bulaklak at musikang sumasabay sa agos ng aking buhay. Mapagpalang gabi Sir AP. Salamat po sa magandang video. At shoutout din kila Utsukushi, Lone Survivor Diaz, Renante Damgo, Annalyn Granada, Joyce, Sabotahe Rap Vlog, Emma Villanueva, Jola Short Video, Cathy, at kay Ergo Shaker. Maraming salamat po sa panunood.
Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.